sa pagpapakapako ni Jesus sa krus, naroon pa ang pagkakataong nagpustahan ng mga kawal na nagbabantay sa Kanya. Gusto nilang paghati-hatian ang Kanyang balabal. Ngunit sa huli, nagpustahan sila kung kanino dapat mapunta ang Kanyang damit. Sa ganitong halos hubad na kalagayan ni Jesus, naroon ang labis na nagdadalamhati at nagdurusang si Maria, ang Kanyang ina. Alam niyang kailangan itong pagdaanan ng Kanyang anak. Ngunit, sino nga bang ina ang kayang tingnan ang pagdurusa ng anak na dinala niya sa sinapupunan at inalagaan niya mulang pagkabata? Sinong ina ang hindi durugo ang puso kung nakikita niya ang paglilibak ng mga tao habang nakapako ang anak niya sa krus? Ang parehong mga tao na nakakita ng mga himalang ginawa niya. Kung ikaw si Maria, ano ang mararamdaman mo? Anak ko! Napakasakit makita ang iyong pinagdaraanan. Jesus! Narito ako, anak! Narito ako! Parang palaso na tumama sa puso ni Jesus ang pagdurusa at pagtangis ng Kanyang ina. Higit itong masakit kay Jesus kaysa sakit ng pagkakapako niya sa krus. Kaya't na mga sandaling iyon, sinabi niya ito, Ginang, narito ang iyong anak. at sinabi niya sa kanyang alagad na si Juan, Narito ang iyong ina. para ipaliwanag sa atin ang ikatlong huling wika. Narito si Brother Che Corrales. Matinding paghahabilin ng isang anak para sa kanyang ina. Paghahabilin din sa anak para sa kanyang magiging ina. Natungay natin ito sa aklat ng Juan, sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanatang 11, talatang 26 hanggang 27. Binanggit natin kayo na matinding paghahabilin ng isang anak para sa maging katayuan ng kanyang ina. At alam po natin ang nararamdaman ng ating Panginoon mula ng mahal na ina ay mabalo ayon sa tradisyon, tumayong pinakaama bilang panganay na anak ang ating Panginoon sa kanyang pamilya. At nakita po natin kung yung natutunghayan ang pinagdaan ng ating Panginoon sa pagharap kay Pilato, sa pagharap kay Anas, pagharap kay Herodes, at sa mga kawal. Alam po natin ang pinagdaanan niya kung nababasa niyo ang Biblia.
At kung napanood po ninyo ang Jesus Christ Superstar at ang Passion of Christ, ang paghagupit na pinagdaan ng ating Panginoon, ayon pa rin sa tradisyon, ay 39 lashes, 39 na hagupit, latigo sa katawan ng ating Panginoon. Masakit yun, makirot. At alam po natin, kung tayo po'y dumanas ng pagpalo, sinturon pa lamang, isang palo pala ng ating magulang sa atin nung tayo maliliit pa. Bilang kalang pagmamahal, pagdidisiplina sa atin, ayaw na tayo magkamali, at para tayo ay magtanda, papaluin tayo ng ating magulang bilang disiplina. Dahil ayaw ng ating mga magulang ng anak ay mapahamak, maligaw, o kaya ay makagawa ng mga bagay na maglalayo sa isang magandang ugnayan sa loob ng isang pamilya. Masakit yun. Sa 39 lashes o slashes na pinagdaan ng ating Panginoon, alam po natin ang hagupit na ginamit sa Kanya. Ayon pa rin sa pagtuturo, ayon pa rin sa tradisyon, ayon pa rin sa inalam po natin na hindi basta-basta hagupit, hindi basta-basta latigo ang ginamit sa paghagupit sa Kanya. Di umano ay may kalakip pa itong mga talim na kapag tumama sa katawan ng tao ay sadyang napakakirot, napakasakit. Damang-dama ito ng ating Panginoon. At ang masakit pa sa Kanya, makirot pa sa Kanya, mga nakasama niya ilang taon, tinuruan niya, minahal niya, kinalingan niya, masakit din sa Kanya yon. Ngunit alam niyo, sa kabila ng matinding kirot, sa matinding sakit na Kanyang pinagdadaanan, at anyong pagtataksil sa Kanya ng Kanyang mga alagad, pagtalikod sa Kanya ng mga alagad, masakit yun. Mahirap yun. Ikaw man, ka-close mong kaibigan, pagkatapos nararamdaman mo, tinatraidor ka, sinasaksak ka ng patalikod, at kapag nalaman mo, masasaktan ka. Pero itong ating Panginoon, hindi ang kirot, hindi ang sakit, hindi ang pagtataksil ng Kanyang mga alagad, ang Kanyang focus, ang laman ng Kanyang puso, ang laman ng Kanyang puso ay kakaiba sa kabila ng sakit, sa kabila ng dusa. Sa tingin niyo, ano kayang nasa puso ng ating Panginoon? Isa na po dito ang Kanyang pagmamahal sa Kanyang ina, ang Kanyang tungkulin sa Kanyang ina, ang Kanyang pananagutan para sa Kanyang ina. Isipin natin kung anong nasa puso ng ating Panginoon. Pagmamahal, nawa tayong mga anak, ganoon din ang laman ng ating puso. Sa kabila ng mga pagkukulang ng ating mga magulang, sa kabila ng pagkukulang ng ating ina, sa kabila ng maraming bagay ng kakulangan sa loob ng tahanan, hindi ang hirap ng kalooban ang nasa puso natin. Of course, nakakaramdam tayo ng ganon. Pero bilang mga alagad ni Kristo, bilang Kristiyano, bilang binyagan, hindi ito dapat ang magtangay ng ating kalooban, ng ating damdamin, kundi ang Espiritu ng Diyos. Pagmamahal, pag-unawa, malasakit, at kung mayroong mga pagkakamali, pagpapatawad. Hindi pagkonsente ng mga mali na ginagawa ng ating kapwa o miyembro ng ating pamilya o ng ating mga magulang, kundi pinipili natin ang magmahal, pinipili natin ang umunawa, pinipili natin kung anong dapat nating gawin. Ito tayo dapat. Lalo sa mga anak, tayo mga naging anak,
Di naman tayo mga putok sa buho. Pananagutan. Malaki ang ating panagutan bilang mga anak sa ating mga magulang. Tayo bilang mga mananampalataya, naniniwala tayo sa mga pinapaging banal ng Diyos. Tinubos ng Diyos sa magitan ni Kristo. At pagkatapos ng kaligtasan, ang biyaya ng tao ay maging anak na muli ng Diyos sa Espiritu. At tayo bilang mga anak ng Diyos, meron tayong magulang sa espiritual. Tumatawag tayo ng Papa, Jesus, Mother Mary, mahal na ina ng ating panampalataya. Kinikilala natin ang ipinagkatiwala ng Panginoon sa kanyang minamahal na alagad. At extension tayo bilang mga minamahal na naging alagad ni Kristo. Naging anak na muli ng Diyos sa Espiritu. Tinanggap natin ang tayo binyagan. At bilang mga naging anak na muli ng Diyos sa Espiritu, kinikilala natin ang mahal na ina bilang ina ng pananampalataya. At nakikita natin ang mahal na ina sa ating mga magulang, sa ating mga ina, dito sa ang ating mga biological parents, mother, ina. Meron tayong tungkulin bilang anak. At nawa, maging bahagi ng ating pagkilala sa ating mahal na inang Birheng Maria, ang ating pong tungkulin sa ating mga magulang, sa ating mga ina. Alam nyo, di ko na dapat ito ibabahagi. Naikwento ko na sa mga ilang patotoo ko noon, na ako po'y laking lola, laking tiyahin. Napawalay po ko sa aking ina, na ako po'y papasok sa elementarya at grade 1. Babalik dito sa Maynila ang aking ina, ako naman iwan doon sa aking lola. Mahirap po ang magkalayo dahil ramdam ko ang pagmamahal ng aking ina. Na-miss ko ang kanyang yakap, pag-aaruga sa akin. Kaya lang, dahil nandito sa Maynila, ang ilang kong kapatid, ang aking ama, at may pagkakatiwala naman ako sa aking lola, doon ako lumaki. At habang ako'y lumalaki, habang ako'y namumuhay sa aking lola, namimiss ko ang aking ina, ang aking ama, mga kapatid. At malamang ito rin nararamdaman ng isang anak na nalalayo sa kanyang magulang, sa kanyang ina. Kaya ang sabi ko ay matindi po pagka mayroong pagkakalayo ang isang magulang o ang isang mag-ina. Ang Panginoon, alam niya ang kanyang tungkulin sa kanyang balong ina. Dahil ayon sa tradisyon, sa puntong ito ay wala na si San Jose. Di umano ay matagal ng patay. At ang ating Panginoon, ginampan niya ang tungkulin bilang isang mapagmahal na anak. With wisdom, with knowledge, ginampan niya ang tungkulin bilang isang mabuting anak sa kanyang minamahal na ina. Naghatid sa atin ng paalala na tayo man bilang mga anak ng Diyos. Una, nagpapahalaga sa mahal na inang Birheng Maria, kumikilala, tinatanggap siya. At ating itong pinapakita sa ating pagmamahal din sa ating mga ina, sa ating mga magulang. Paggalang, inaalam natin kung paano ito inaruga ng ating mga ina, ng tayo mga sanggol pa. Kahit nagpupuyat, nagpapakasakit,
lalo na kapag isang balong ina. At ang matindik pa, ngayon, marami ngayon mga single parents, single mother, ina, pero walang asawa. Magsisikap magtrabaho para lamang sa kanyang anak, sa kanyang pamilya. Mag-OFW para lamang matupad ang kanyang pangarap na makatapos ang kanyang anak sa pag-aaral. Dahil wala siyang ibang ipamamana sa kanyang anak, kundi ang mapag-aral ang kanyang anak. Magsikap sa buhay. Na-witness ko po sa ibang bansa. Una, na ako'y masay ng Singapore. Nasa 8th floor ang flat ng El Shaddai. Pagbaba ko, mayroong isang sumususo sa akin na isang OFW sa bintana. Kung natatanda nyo, kung kayo napunta ng Singapore, ang Farrer Court. At pagkatapos nagsalita, yung sumusot sa akin, Sir, are you a Filipino? Pagtingin ko mukhang Pilipina. Sabi ko, yes, ikaw. Ako, sir, tulungan niyo po ako, sir, tulungan niyo po ako. Bakit? Sabi ko sa kanya, kasi sir, nakakulong ako dito. OFW ka? Opo. Bakit ka nakakulong dyan? Nasaan na yung amo? Nasa Malaysia po. Tuwing sila pupunta ng Malaysia, ilalak ang pinto upang ko hindi makalibas dito. Mag-iisang buwan na po silang hindi umuuwi. Ubos na ang pagkain ko dito. Walang makain. Nakagawa kami ng paraan upang matulungan yung ating kapatid na yon, yung taong Pilipina yon. Pero ang naisip-isip ko, nang inaabutan ko ng pagkain, yung babaeng ito, itong Pilipinang ito, ramdam ko ang kanyang palad. At mayroon pang mga tila baga pilat sa kanyang katawan na tuwing siya nagkakamali, sinasaktan siya ng kanyang employer. At tumisan, hindi pa kakainin bilang parusa sa kanyang di umano ay pagkakamali. At marami siyang pinagdadaan, nawawari ko. Pinakento ko kay Mami Francisca ng Singapore yung pangyayaring yon. Kahabag-habag na kalagayan. Pero ang sabi ko, may pamilya ka ba? Sabi niya, ako ay balo. Bagong kasal pa lang kami, namatay ng asawa ko. At salamat may anak naman kami. At ang sabi niya, mga kapatid, nag-aaral ang kanyang anak. Magtitiis siyang magtrabaho sa ibang bansa kahit nasasaktan, kahit nahihirapan, kahit minumura, kahit inaalipustan ng kanyang amo. Titiisin niya. Tiniis niya. Mapagtapos lamang pag-aaral ng kanyang anak. Ilang mga OFW na mga ina ang nasa ibang bansa at karamihan nagsisikap sapagkat walang ibang inaasahan. Nagsisikap pa sa kanyang mga anak. Sa kanyang anak. Mapagtapos ang kanyang anak. Baguhin natin ang kwento. Isa namang Pilipinang ating na-encounter sa ibang bansa. Ganun din, single mother. Ganun din, balo. Pero meron 3 anak. Ang kanyang kwento, lagi kinakausap ang kanyang panganay na anak. Anak, magsikap ka. Makapagtapos ka. At nagpadala ng letter sa kanyang ina. Yung panganay na ito. Mama, huwag kayong mag-alala. Nagsisikap ako dito. At pagkatapos may padalang card yung kanyang grades. Magtatapos at sumunod na padala sa kanya ay isang card pa rin naglalaman ng pagbati
congratulations sapagkat ang kanyang anak pala ay isang magiging may mataas na magtatapos sa kanyang pagka-high school, valedictorian. Tuwan-tuwa ang inang ito. Maraming taon na po siya sa ibang bansa sa kanyang pagkakakwento at pagkatapos ay ang kanyang kinikwento, sabi niya, na sorpresa ako, Brad, kasi di ko sukat akalain na mayroong mataas na honor yung anak ko. At alam mo, kinakatuwa ko, sabi niya ganon, Ma, sisikapin kong makapagtapos upang nang sa ganon, di na kayo babalik bilang OFW. Siguro na i-imagine niyo kung ano naranasan ng ating mga OFW sa ibang bansa. Nalalayo sa pamilya. At kung ito ay single mother, single parent, mahirap pa sa kanyang malayo sa kanyang anak. Sa kanyang anak. Mahirap, masakit. Pero titiisin niya. Dahil guys niyang makapagpamana kahit sa ganung punto man lamang mapagtapos ang kanyang mga anak. Ang kanyang sinabi, kinikento ng ating kapatid na ito, Ma, pag ako'y nakapatapos ng college, di na kayo babalik sa ibang bansa para maging OFW, para mura-murahin lang ng ibang lahi, para maliitin lang ng ibang lahi, para saktan lang ng ibang lahi. Di ako papayag na bumalik pa ka sa ganung kalagayan. Itong isang anak na concern sa kalagayan ng kanyang ina, ng kanyang magulang. Nawa, tayo man ganon. May malaking concern sa ating ina. Pagmamahal sa ating ina, sa ating magulang. Naalala ko si Rizal, diyan sa Rizal, na po, isang babae na binaliwala ang kanyang ina. Na-involve pa sa drugs, hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa barkada. Babae ito. At tuwing susundan ng ina kung saan magpupunta, may time pa na habulin ang sasakyan. Mapigilan lamang kanyang anak. At ang masakit pa, sabi ng anak, malaki na po ako, huwag yun akong pakialaman. May gustong pag-iisip na ako, huwag yun akong pakialaman. Hindi ito kaya ng isang ina ng kanyang anak ay mapahamak. Di umano, kinikwento ng ating mga taga-Rizal ang nangyari sa inang ito. Sa pag-abol sa sakyan, nasubsob, nasaktan ang kanyang mukha. Baliwala sa kanyang anak ang pangyayari ng kanyang ina. Kung kayo po ay nasa ganong sitwasyon, anong mararamdaman ninyo? Nasaksi niyo ganong sitwasyon, anong yung mararamdaman? Sa totoo lang, ako ramdam ko ang hirap ng malayo sa isang ina. At ang matindi pa, ang hirap. Alam niyo yan. Alam natin yan. Pag nakasakit ang ating magulang, di tayo mapalagay. Di tayo mapakali. Buti na lang yung nanay ko at the age of ngayon ay 89. Nakailang pasok na lang pagamutan, pero paglabas, praise the Lord pa rin. Ay kwento ko, hilig pa, sabihin sa kanyang apo, Apo, paandarin mong tricycle, gusto kong pumunta ng tabing dagat. Akala namin yung apo ang magpapatakbo ng tricycle
ang gusto, pag umandar yung tricycle, siya magpapatakbo ng tricycle papuntang tabing dagat. At itong kamakailan lang, na hospital na naman, asa pagamutan na naman. Siyempre, isipin mo ang kalagayan ng ina. No-opera dahil pumutok na yung kanyang appendix. Natila baga malalaso na yung dugo. Nag-alala kami. Nag-group chat kami, magkakapatid. Ganon. Alam natin naramdaman ng isang anak sa naging kalagayan ng kanyang ina. No? Anong gustong sabihin ng ating binibigay na mensahe ngayon? Sa puso ng ating Panginoon, hindi ang hirap, hindi ang sakit ang kanyang in-entertain, kundi ang dapat niyang maging tungkulin. Tayo man ay dapat ganon. Hayaan natin magrema ang sinasabi ng ating Panginoon sa mahal na inang Birheng Maria at sa alagad na si San Juan. Ginang, nariyan ang iyong anak. Anak, nariyan ang iyong ina. Pagpalain tayo ng Diyos sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Safe in the flow of your love, sent from the heavens above. Nothing can ever replace the warmth of your tender embrace. Oh, Mama, I miss the days when we're together once more. I live in this memory until the days that we're together once more. Safe in the glow of your love, sent from the heavens above. Nothing can ever replace the warmth of your tender embrace. Oh, Mama, until the days when we're together once more, I live in this memory until the days when we're together once more.